Mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre tayo po ilig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. Lalo na po dyan sa Estados Unidos, sa East Coast, West Coast, yun na rin po sa gitnang silangan. Hello po dyan, syempre sa ating mga kababayan. Alam natin ay talagang nandyan, naka-lockdown pa rin, pero dasal namin kayo ay nasa maayos na kalalagayan. Siyempre dito pa sa ating neighboring countries, Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, at siyempre sa Japan. Kayo na rin sa Australia, Down Under. Hello, ka Henry. Alam kong ikaw ay tumutulong at nagre-raise ng mga funds pa para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So tuloy-tuloy mo lang yan and just update us. And syempre, dyan naman po sa Qatar, si Agatha, tumutulong din po sa ating mga Pinoy OFWs na stranded din. So, tuloy-tuloy mo pa rin yan, Agatha. I salute you. Ay OFW po natin yan dyan sa Qatar. At dito naman po, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre po sa ating mga kababayang Muslim, Assalamu alaikum. Again, nandito po tayo nakaharap sa ating mga pagsubok in the midst of this health crisis. Alam natin na ito ay malalampasan natin. As we always say, if God is with us, who can be against us? Di po ba? Ang sinasabi natin dyan ay if we will just focus on things eternal, but not things temporal. Kasi kung ano po meron tayo ngayon, di po ba? We have, sabi nga nila, may wealth, may fame, may fortune, kilala ka, prominente ka, celebrity ka, or ikaw naman ay less fortunate, or ikaw ay walang kakayanan. So, regardless po ng color, creed, beliefs, religion, o kung ano paman, tayo po ay lahat, ay may pinagdaraanan. In other words, ano po ang pwede namin maiambag na impormasyon. Lagi ko po sinasabi, yung ating napabalitang about a week ago, sinasabi natin, gagastos tayo syempre pag kami sakit, di po ba? Bibili ka ng gamot, pharmaceutical. Kung halimbawang infoceutical naman po, information naman po ang ating bigyan ng alternatibong siguro pag-cure ng ating mga dinaranasan ngayong hurts, pains, illnesses, diseases, agam-agam, mga alam nating hindi the fear of unknown, kung maibibigay at maibabahagi naman namin sa inyo ang talagang pwedeng makapag-ibsan, hindi ko masyadong maitagalog, pero maibsan ang inyong alalahanin. Ito po yung infoceutical. Biblical po yan, yung Hosea 4:6. Lagi po natin inuulit-ulit because gusto nating ulit-ulitin para mag-sink in po sa ating mga tagapakinig dito sa ating bayan at sa labas ng bayan na ngayon na naka-lockdown, i-jot down nyo po. Di ba po, ang sinasabi ko for the past 1 week ay kukuha kayo lagi ng ballpen at papel para maitala nyo to at mailagay nyo sa journal nyo. No? Dahil naka-lockdown naman kayo, maglagay po kayo ng journal kung ano yung maririnig nyo sa ating episodes in the next weeks. Hindi natin alam kung ito'y tatagal pa in the next months. So are you ready? Hosea 4:6. Paulit-ulit po natin sinasabi na very explicitly written in the scriptures, Hosea 4:6. My people perish for lack of knowledge. Di po ba? So ano po ibig sabihin yan? Pagka kulang ang iyong kaalaman sa kahit anumang bagay, maaaring, 3 bagay yan. Pwedeng mabiktima ka. You can get victimized. Pangalawa, you can get bullied. Pangatlo, ay pwede ka nang mag-perish. Kasi, nabully ka at nabiktima ka pa, diba ang karaniwang pwedeng mangyari, nadidepress ka at nasistress ka. At pagka na-stress ka, na-depress ka, yung iba nating naiulat or mga naibigay sa aking ulat, nag-suicide na. That's, perishing. Ayaw namin po yan. You will ultimately perish. Mawawala na yung gana mo sa lahat. Kasi nga, ikaw ay, stress at saka depressed. Kasi, hindi mo alam ang kaalaman, ang knowledge. Sabi nga nung nasirang broadcaster, knowledge is power. Pero mas matindi po ang sinasabi ng Bible, for lack
kung ikaw ay may kakulangan sa kaalaman, ay talagang nandyan ka, you will be led astray. You will get victimized, you will get bullied, and ultimately you will perish. You will die. Ayaw po natin yan. So, aarmahan po namin kayo ng tama. We will try to give you, yun po yung laging ating goal at purpose. Kaya po tayo natutuwa. Binigyan tayo ng ating chairman, D. Edgar Cabangon, ng isang opportunity na programang ganito upang ang layunin po ay ibahagi ang mga nuggets of truth. We will attempt to tell you the nuggets of truth kasi bakit po ang truth? Katotohanan dahil when you know the truth, di po ba ang kasunod niyan? We will be set free. Ayaw po ba niyo yun? Maiibsan ang lahat ng alalahan ninyo, agam-agam, mga doubts, fears, at saka worries. Ayaw po namin yan. Ayaw po namin kayo ay may dinadala-dala pang mga bigat. Lalo na sa ating mga kababayan na tinatawag nating OFWs, bagong bayani, dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Biro mo, malayo ka na sa iyong mga kababayan, sa mga kamahal sa buhay, and then meron ka pang burden. Di ang sarap sana kung yaan ay maiibsan. So, tutunghay lang po kayo sa ating programang Sulong na Bayan. Ito po ay araw-araw dito sa DWIC 882. You can like and subscribe our page sa YouTube. At syempre, pwede nyo i-download ang DWIC 882 Todong Lakas para po kayo ay makabahagi at makatunghay sa ating mga ibibigay na mga kaalaman. And yes, nandun pa rin po tayo sa kaalaman na gusto naming ibahagi sa inyo, ang worry. Kasi ang worry, hindi po yan gusto ng Panginoon. Ang sinasabi niya malinaw din, do not worry. Do not even worry about what you will eat, what you will drink. Imagine, lahat tayo nga na iniisip natin, paano tayo kakain lockdown? Walang mga talagang operasyon ng mga manufacturer ng food o kulang ng supply. Ang dami yung iniisip na kakulangan agad-agad. Doon kayo nakasentro ng focus. Ang sinabi niya, kabaligtaran. Do not even worry what to eat, what to drink, what to wear. Ito, dagdag pa. Imagine, clothing. Ayaw na tayong mahirapang mag-isip pa na isusuot natin. Alam mo naman, iba natin mga kababayan, 10 ang damit, hindi naman lahat yan maisusuot, di ba? Meron lang 7 araw sa isang linggo. O siguro, pwede mo nang ulitin next week, palit-palitan. In other words, you don't really just have to worry about what you will wear. Kung anong komportable, yun na yun. And then, ang ating pagkain, yes, meron pong pagkukunan, dahil ang sabi naman ng Pangulo, napakalinaw sa kanyang message the other night, ay huwag kayong mag-alala, kompleto at sufisyente ang pagkain. Yun ang inuna niya, kaya tayo believe at sumasaludo sa ating punong ehekutibo dahil yan muna ang kanyang pinaghandaan. Alam niyo po, kasi pagkakulang ang ating pagkain, di po ba, nakakaisip tayo ng kakaibang hindi maganda. Kasi gutom ka eh. Pag ikaw ay starving, talagang makakaisip ka ng mga pamamaraan. Maaari, we're not accusing or we're not saying na ito yung pwede mangyari, pero more often than not, nakakaisip kang mangutang. Ayaw po natin na mangutang tayo. Pero again, sabi nung isa kong, actually nung isang study na nabasa natin sa Amerika, napakadami ng kanilang utang. Yung bang matatawag na bandage, yung lifestyle nila ay nangutang lagi. Ako nga po nagulat, maikwento ko lang sandali para lang maintindihan po natin na tayo dapat makawala sa ganitong bandage. Para sa lahat po nakikinig, iiwasan na po natin mangutang. Kung maaaring kaya naman palang bilhin ng cash, kung maaari lang, syempre, iba naman ang mga sweldo ng bawat isang mamamayan, pero kung maaaring hindi nyo naman kailangan pala, wag nyo nang bilhin. Yung need, necessities lang ang bibilhin. Yung talagang pangailangang essential. Ito po, nararanasan natin ngayon. Yun lang palang kailangan natin bilhin. Hindi natin kailangan masyado mag-shopping, punta dito sa kaliwat kanan sa mga iba't ibang bansa para bumili ng mga branded at designer clothes, etc. etc. Ito lang po pala, basic ang talagang essential na kailangan natin. So yun po, aalisin po natin mangutang or siguro iiwasan natin na mangutang, kasi nga, ang tawag dyan ay slavery or bondage. Pag ikaw ay nangutang, tuloy-tuloy na po yan. Magkakaroon na syempre kung ikaw ay hindi makatupad
sa actual deadline ng iyong pagbabayad, patong-patong, patak ng patak po yan parang metro ng taxi ang interest. Na magulat ka na lang, hindi ka na makabayad sa principal dahil yung interest na ang iyong tinututukang bayaran. So, yun po, sinishare ko lang dahil nangyari po ito ngayon sa isa kong kaibigan. Hindi ko na babanggitin, siya ay nasa Japan. Napakabait na bata, pinalaki na maayos ng kanyang mga papa at mama. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nalubog siya ngayon sa talagang utang. Napakarami na kung sino-sinong humahabol na sa kanya, nandyan na yung feeling ng restlessness, nandyan na yung pwede niyang gustong magharakiri o mag-suicide. So, sa kami po ay pinagdarasal natin siya dahil dumadana siya sa ganyang karanasan ngayon. Kasi nga po, ang bottom line ay utang. Slavery po yan. Kung babasahin niyo po sa Bible, napakalinaw na bondage. Yung ikaw ay nakatali, naka-chains, di po ba? Ang hirap nun pagka ikaw ay nakatali, di syempre hindi ka makagalaw, you're not set free. Kasi nga, ang dami mong babayaran. Utang po yan na masyado mong inabuso na rin dahil nga may mga credit cards kayo. So, sa Amerika, ang lifestyle nila, pag binuksan mo isang wallet ng isang average American income earner, magulat ka, wala siyang masyadong cash na dala. Ang dala lang niya sa wallet niya ay, mga $5. Yun ang cash. All the rest, kaya pala sabi ko, ba't ganito mga tarhet, ang mga purses at saka mga wallet ng Amerika, madaming susuksukan kang cards, yung talagang doon mo ilalagay yung mga iba't iba mong credit cards. Kaya nga po credit, di ba, utang, hindi ka pala nagdadala ng cash doon kasi sila, ang lifestyle nila, maski butil ng bawang, ito pakinggan nyo, butil ng bawang, bibili ka sa grocery, whether malaking item ang bibilin mo o isang appliance, yaan lahat ay credit card. Sa swipe lang nila at ayun, meron ka ng mabibili. Ang problema, pagbayaran na. Ito na po ang talagang masasabi nating cruise, kasi kalbaryo. Kasi sa dami ng iyong na utang, ito na ngayon, hindi mo mabayaran on time at nagpatong-patong na. So, anong mangyayaring reaksyon? Di mo na siya mabayaran, may penalty, may charges na, at susunod, baka i-foreclose na ang iyong mga matatawag nating mga gamit. Maubos lahat ng gamit mo sa bahay ng magagandang binili mo through credit card, appliance, kotse, bahay. Tapos biglang wala na kasi nga kailangan mo na ipagbili. So again, yan po yung bondage na gusto natin ibahagi sa ating mga kababayan. Huwag po tayo kung maaari lang. Piliin nyo na lang yung necessities, piliin nyo yung dapat essentials na basic na bibilhin nyo at pangangailangan. Huwag na po yung iba. So again, ayaw po natin kayong mangutang at gusto natin ma-set free kayo sa inyong bondage na kinakaranasan ngayon. So prayer ko dun sa aking kaibigan dyan sa Japan, you have to fix your eyes on Jesus. Focus on things, eternal, not things temporal. Kasi lahat po ng meron tayo ngayon, in a wink of an eye can vanish. At ang matitira ay ang ating God's Word. God's Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Okay, babalik po ang ating sulong na bayan at siguro wag niyo pong ipihit sa iba kasi makakabahagi po ng bagong kaalaman at updates ang ating magiging resource person, no less Undersecretary ng Department of Trade and Industry. In the meantime, we have to pause for news break. Philippine Standard 32 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. DWIZ! Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at tayo po ay dumadaan sa mga experimental basis na matatawag. Kaya kanina ay nandun po tayo sa isang aming studio room para maintindihan namin kung paano naman yung technical side. Makakabahagi kami even if wala kami dito sa ating himpilan, kasi maaring sa mga susunod na panahon ay talagang maghigpit pa at tayo, ang inyong lingkod ay baka from the house na, away from
from home na tayo babahagi ng ating mga gusto nating i-share sa inyo. But now, ayan, nakikita nyo po kami muli. I-like nyo po kami sa ating YouTube at ganoon sa Instagram at syempre sa Facebook, or sundan nyo po kami sa aming DWIC 882 Todong Lakas. At gusto lang natin batiin yung mga naka-tune in, si Eva Sharma dyan sa Green Hills, ang kanyang daughter, si G. Hello. I pray na okay kayo lahat dyan. At syempre sa London, kamusta? And I'm happy na ikaw ay nakabalik, Miss Pearl, ang aking house guest nung 2 weeks ago. Nakaabot siya ng deadline, so she was able to fly. And then si Miss Adalire, ang kanyang pamilya dito, si Agatha, ang ating isang OFW, napakasipag at tumutulong, nagvo-volunteer ngayon dyan sa Qatar. At Dubai, si Romel naman sa Dubai. Hello, kamusta sa iyong misis, si Myra? At gayon din po sa Down Under sa Australia. Ulit-ulitin ko to, yung napakahusay na OFW advocate natin at lagi din natin nakakasama si Sir Henry Papel. No? Henry Paper, kamusta rin at tuloy-tuloy mo lang yung isinasagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Pero ang magandang news po ay hindi pa sila masyadong naapektuhan nitong COVID-19 dyan sa Down Under sa Australia. So nasa-spare kayo, so mas maganda na kayo ay katatapos lang na isa pa yung disaster, so siguro sabi ni Lord, wag muna. Hindi, biro lang. Gusto natin na kayo ay mailigtas din, so I'm sure ang inyong mga health care providers ay nag-uumpisa ng mag-prepare dahil maski hindi pa kayo affected dyan, syempre gusto natin kayo ay preparado. And talk about preparedness, gusto natin bigyan ng pagkakataon, will give way sa isinasagawang sa kanilang, on his end actually, ang ating business sector, dahil kahit ganito naka-lockdown, kailangan meron tayong balita pang naapapag-alaman. And to talk about that, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon ang Undersecretary of Department of Trade and Investments, no less than Yusek Abdul Makatoman. Magandang hapon po. Welcome sa ating programang Sulong na Bayan, Secretary. Magandang hapon po sa iyo, kasamang matagal na tayo hindi nakita, at saka mga tagapakinig niyo po, magandang hapon po sa lahat. Hello, ayan. Kamusta naman po kayo, Yusek Makatoman? Okay naman po. Lockdown ka pa rin. Siyempre. Opo, pare-pareho po tayo at papasalamat po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo po, ang ating gobyerno po ay talagang gusto natin umalalay, makatulong sa mga kababayan natin, pero ngayon po ay lahat tayo ay naka-lockdown ngayon. Kaya kumusta po kayo? Kumusta po ang kalagayan ninyo? Well, nasa frontline po tayo, so kailangan makipaghatid tayo ng accurate na balita dahil yan naman po ang ating plataforma. So gusto namin malaman po from your end, tuloy-tuloy, even if naka-lockdown, kamusta po? Do you work from home? Ano po yung mga nagiging proseso sa dyan sa Department of Trade and Industry? Opo, kami po sa Department of Trade and Industry, sinisigurado po namin yung proteksyon ng ating mga kababayan dito sa mga nag-hoard ng mga produkto. Yes, okay. Yung sobra pong profiteering ng mga mga goods at ang price manipulation po ng mga essential goods. Kaya sinisigurado po natin na yung mga nakakarating sa atin ng mga balita ay hinahabol natin yung mga negosyante na talagang gumagawa ng hindi naman tama. Hindi ito ang panahon para gumawa ng mga ganyan na pag-hoard, profiteering at mga price manipulation po. Yusek, ang tanong ko, ito nagtatanong si Lydia dito po sa lungsod ng Pasay. Pag meron pong ganyang nagtataas at nag-hoard, meron po ba kayong karampatang punishment para naman magtanda?
Opo, itawag niyo po sa aming hotline, ano? Ibigay ko na po ngayon dito yung may hotline sasagot namin, ba, ano? Yusek? Kasi yun ang... Mayroon po. Yun Yung ang ibibigay ko po sa inyo ay hindi ko number, kung hindi Ayan. number po ng command center ng Ayun. Department of Trade and Industry. Opo, dudaan Ito na. po ay 0926-612-6728. At ang isa pang number po natin dyan ay 0956-0916-570. At may sumasagot po dyan at Skeletal Force, ano? nakakasigurado po ako na sinasagot po yan ng DTI Officers of the Day at ang ating DTI Command Center. Opo. So, wag lang po sa gabi masyado kasi baka wala na pong duty. So, may duty po kami dyan na 8 to 6. At kahit naman gabi, kung text naman ng mga complaint ay in-action na namin yan the following day. Kaya makakaasa po kayo ang inyong Department of Trade and Industry ay aalalay sa mga concerns na dapat ay masagot ng Department of Trade and Industry. Talk about concerns po, Yusek. Makatoman, ano po ang maaari pang ibang financial aid? Meron po bang ganon na loan o na maaring ma-avail ang iba pa natin mga kababayan? Kasi nalilito sila sa mga guidelines, sa mga memorandum circular. Minsan kasi meron na nang announce na isang punong ehekutibo na available na daw ito. Pero pagdating mo naman dun sa kanilang tanggapan, hindi malinaw. So nagkakapila-pila sila, nagkakaroon patuloy ng lalong risk na magkaroon pa sila ng... Opo. Ang kwan po dyan, yung itong Bayanihan Act, Republic Act 11469, Right. ay ang magbibinipisyo po dyan ay mga Pilipino. So, yung pong maliliit na mga kababayan natin na talagang sabi nga yung mga minimum wage earner ay talagang tatanggap po sila ng from 5,000 to 8,000 at yan po ay ang namamahala po dyan ng ating Department of Labor po, ang unemployment, yung DOLE natin. So sila po yung namamahala dyan at together with ating mga local government units, sila po yung namamahala dyan sa emergency, sinasabi na emergency subsidy for low-income household. So, katuwang po dyan ang DOLE at ang mga local government units natin. In as far as DTI is concerned, ano po yung inyong role? Kasi meron po tayong sinasabing mga special programs para sa pangkabuhayan, yung negosyo. Meron pa rin po ba tayong tuloy-tuloy na serbisyong ganun? Opo, itong problema po sa COVID ay nakatutok po kami sa mga business sector natin para hindi ma-delay yung mga goods, maging unhampered o unimpeded na mga produkto po ay makadaan doon sa mga checkpoint. Kaya po sabi nga ni Secretary Anyo sa DILG na dapat ay kung ano yung kautusan ng national government kasi kung minsan dyan po nagkakaroon ng problema sa mga local government units kasi pati po sa mga barangay ay mayroon silang sariling checkpoint kaya diyan po nagkakaroon ng delay ng mga goods na yung mga basic mga essential commodity kaya doon po kami nakatutok sa mga para hindi maantala yung mga delivery ng mga essential goods natin at sinisigurado rin natin kahit sa mga logistic din po ay nakikiusap din tayo na hindi maantala yung mga pag-transport ng mga essential goods natin, basic commodity. And talk about good news, Yusek, bigyan mo naman kami pa na isang good news. Siyempre kayo po ang naatasan sa halal. Ngayong naka-lockdown tayo, meron po ba kayong naiisip sa social media o sa internet para makatulak ng itong maliliit na negosyo? Kasi meron po mga nagtatanong na indigenous part ng indigenous people ng itong lupa. Opo, katunayan po, lalo na po sa mga food delivery natin, mga halal product ay available din po sa mga online at yung mga delivery po ay marami ako nakikita ng mga apps po, application na nagdi-deliver po ng mga halal product. At itinanong niyo po kung ano pa yung mga ibang intervention ng ating Department of Trade and Industry. Sa pangunguna po ng aming butihing sekretary ay nakiusap din po tayo sa mga bangko na
magkaroon ng ito nga naisa batas na yung 30-day grace period for the payment of loans from the banks and other financial institution. Kasama na rin dyan ng GSIS at SSS. At yung even dito sa 30-day grace period po ng residential rent. So yan po ay yan po ay ng renta at sinisingil ka. hindi naman hindi magbabayad pero madidili po kung ng 1 month. Hindi po tayo obligado na bayaran natin on time for the month of lalo na ito pong period na talagang tinatamasay natin tong napakahirap na pandemic itong COVID-19 po. So malaking bagay po yan na inyong ina-announce na mayroong grace period. So bukod po sa basic utility, ang ating kuryente, ang patubig, at syempre renta. Ano pa po? Opo, pinag-aralan din po natin yung mga ayuda na pwede natin maitulong sa mga small, medium enterprises SMEs natin dahil nakikita po natin na medyo sila yung tatamaan dito sa COVID-19 na to at ngayon po mayroon pong programa ang Department of Trade and Industry sa pangunguna po ni Secretary Lopez, yung programa namin na Pay3, yung pondo para sa pagbabago at pag-asenso, kung saan kung yung mga maliliit na negosyante po ay mangungutang sila, manghiram sila ay napakaliit po na interest ang ibibigay natin at wala news yan. Ako, Secretary. Oo, walang interest po. Walang hindi naman sa walang interest. 0.5% po ang interest nito per month. Oo, so napakaliit po ng interest nito. Ito po yung SB Corporation. Oo, halos binibigay na, no? Oo, parang utang na walang interest kasi 0.5% lang po yung interest nito. Sana so, Yusek, dagdagan pa natin ng konting extra mile. Sana wala na rin mga collateral. Pwede po ba yun? Oo, tama po yan. Oo, kaya masyadong mabigat yung collateral Kung alam naman may able ka to finance o may capability ka to finance that, wag nang dagdagan pa ng konting bigat, di po ba? Pero good news yan, naku, Secretary. By the way, Luli, yan ay walang collateral yan. Okay. At walang collateral Sino po yan. Sino po nakaka-avail niyan? Yusek? Yung mga maliliit natin, kahit yung mga nagtitinda sa fisher palengke, na mga maliliit na Opo, tindera sa palengke. Oo, negosyante, mga micro na talagang na mga vendor, baka pwede po silang mag-avail niyan. Kaya sinisigurado po ng ating pamahalaan, of course, si President Duterte po na talagang matulungan natin, mabigyan natin ng ayuda. Okay. Yung May mga nagtatanong po, Yusek, paano po yung requirement na kailangan daw 3 taong ka nang nagtatrabaho o nag-nenegosyo ng ganun? Alisin na natin kaya yun. Pumunta lang po sila doon sa mga negosyo centers natin na malapit sa kanila. Kasi tunay po yan ng isa nating anchor dito. Hinirequire pa siya. Pero bago pa yun mag-COVID. So ngayon sinasabi yung Yusek, pwede na. Wave na pwede yan. Pwede na po sila mag-avail nun. At, negosyo center, Oo, negosyo center. Pwede po silang. Ang sarap pong marinig kasi syempre lahat ng pwedeng maiayuda, this is the time to really do it. If we have an opportunity to do good, let's not withhold it, di po ba? Katulad ng ginagawa niyo dyan, napakasarap pong makatulong. The end of the day, alam natin na ang lahat ay pag nagtulungan, in unity, there is strength. In a 60-second, ano po yung gusto nyo pang ibahagi para maintindihan po ng ating mga kababayan ang tulong serbisyo ng Department of Trade and Industry and Investments? Go ahead. Kami po sa Department of Trade and Industry ay sinisigurado po natin ma-enforce natin yung mga measure na maprotektahan po ang ating mga kababayan. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga nag-hoard, yung nag-profiteering, na hindi ito tamang panahon para kayo ay pagkakitaan itong ganitong mga sitwasyon. At yung mga product deception po, yung mga nagkakartel. Oo, nanloloko, mga scammer. Oo, mga nanloloko sa online ay hahabulin po natin yan at sinisigurado po natin na sila ay mananagot sa mga gawaing hindi magaganda, mga illegal na gawain nila. At sinisigurado po natin yung availability po ng mga pagkain, yung mga sufficient naman po, di po ba? So, pagkain po at saka mga gamot at hindi lamang yon, yung movement of food at mga hygiene, sanitation products po, mga medisina ay tuloy-tuloy na hindi na antala at maging available sa mga kababayan natin. Kaya po
ini-encourage po natin that lahat po ng yung mga convenience store, yung mga supermarket, palengke ay laging bukas para naman available ang mga basic essential commodities sa mga kababayan natin. Humahabol si Tina Cruz, Yusek, taga lungsod ng Mandaluyong. Yung pong mga 5-6, ang dami pong nagpapautang ng mga illegal. Yan na nga po yung nilalabanan natin. Ito nga po yung programa ni President Duterte na talagang matulungan natin, mabura natin yung 5-6 at ito ay isa sa tulong sa ating mga kababayan na itong P3 natin na napakaliit ang interest at walang collateral. So, ito po ay palaban dyan sa 5-6 na pahirap sa ating mga maliliit na mga negosyante na mga Pilipino, mga mahal natin mga kababayan. Opo, kasi ang mga OFWs ngayon na naka-lockdown dito, napakagagaling at creative, ayaw na rin po nila umalis. So that means pag dito po sila nagnegosyo, di multiply effect po yan, domino effect. Lahat po tayo ay dito nakikita, dito kayo magbabayad ng mga rehistro o kung anong permit sa barangay, and hindi po lalabas ang pera, di po ba? Tama po yan. So, susulong ang ating bayan. Tulong po yan ang ating... Susulong tayo. So, ano Tama po yan, kasamang Luli. Yes. Ano po yung gusto niyo naman paalala sa ating mga kababayan sa OFWs? Kasi napakalakas niyo po at kayo'y kilalang kilala, lalo na sa ating KSA, Kingdom of Saudi Arabia or sa Middle East. Ano po yung gusto niyong message? Alam mo, napakahalaga po ng sektor ng ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers dahil napakalaki po yung ambag nila sa ating ekonomiya. Right. Kaya po, ang Department of Trade and Industry, meron din po tayo mga programa dito sa mga kababayan natin, mga OFW, kung gusto nila magnegosyo, sila ay tumungo sa mga opisina ng Department of Trade and Industry, lalo na po dito sa more than 1,000 negosyo centers namin para sila ay turuan natin magnegosyo, maghanap buhay. At alam natin na balang araw sila ay babalik sa Pilipinas at sinisigurado natin sa kanila na may magiging ayuda. Matutulungan sila ng ating pamahalaan kung sakali sila ay gustong bumalik sa Pilipinas at gusto nilang magnegosyo at tuturuan natin po sila sa mga tamang pagnenegosyo at kung ano man yung mga paninda or gusto nilang puntahan na negosyo ay sigurado po ang DTI po ay aalalay sa kanila. Ayan. Kahit po doon sa pagpuhunan po ay matutulungan po sila ng Department of Trade and Industry. Kasi kailangan pera. Maraming salamat po sa inyong panahon. That's all the time we have. Naubusan tayong oras. But next time, pagka kayo po ay libre pang muli at may update, ay tatawagan namin kayo muli. Kamusta po kay Miss Mufay? Maraming salamat po. Maraming salamat kasamang Luli. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. God bless. Inshallah. Yan po ang ating Undersecretary ng Department of Trade and Industry, Yusek Abdul Bakatoman. Ako, nabanggit niya, no? Ang OFW talaga namang ang laki ng contribution. Maulit ko lang, syempre sila po ang talagang masasabi natin bagong bayani in terms of contribution, dapat naman bigyan natin sila ng ayuda. 33 billion. Yan wala pa yung undocumented. US, hindi po pesos. Dollars, Dollars po. Hindi po to million, billion dollars to. Every year. That's the amount that they contribute. So, tayo po ay sumasaludo rin sa kanila. But, pag sila ay nag-decide na dito na sila, mas masaya kasi mayayakap na nila ang kanilang mga mahal sa buhay at di na sila malalayo. That's all the time we have for this episode. Maraming salamat sa ating naging kaagapay. Ang gagaling ng ating engineering, si Engineer Chelu, Mon Ibanez, si Gerald Diana kanina, Chelu Pingol syempre, at etong ating SOCMED, si Kim Montano, at si Jude. Nako, ang galing mo, sir. Thank you for helping me out. At ayan, nakabitin pa yung ating YouTube. And syempre, si Engineer Jeric Barreto, at si, Daniel. Nakakalimutan ko yung last name mo. Pero sa ating news center, syempre po salamat si Krista, nandyan pa rin nakatutok, at si J. Mark Tagala, si Len Aguirre, si Juday Larino, at ang ating Vice President or AVP, no less than Sir Eli Aligora, at ang news director natin si Edwin Eusebio. At syempre, no less than ating chairman D. Edgard Cabangon, dahil po sa pagbibigay ng ating panahon, maibahagi ang nuggets of truth. What is it? The truths
the truths that will set each one of us free. And as I always say, keep God first in every area of your life, so He will direct our path. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.